Isang mapagpalang hapon ng November 15, 2024, kabayan, narito na po ang balitang hinihintay mo tungkol dito sa bagyong Pepito. Pero bago ang lahat, kabayan, makikisuyo po muna ng like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka po sa ating ulat panahon. Kabayan, update nga po dito sa bagyong Pepito. Ito po ay patuloy pong lumalakas at nag-intensify na po ito at isa na po itong ganap na typhoon. At ito po, kabayan, ay nagkakaroon po ng rapid intensification. Kaya inaasahan natin sa paglipas ng oras at araw, kabayan, patuloy po itong lalakas at lalapit po sa ating kalupaan. Ito nga pong bagyong Pepito, ang sentro nito ay ang mata nito ay huling namataan po sa layong 630 kilometers east of Guiuan, Eastern Samar. Taglay nitong lakas na hangin na abot po ng 130 kilometers per hour. Malapit po yan sa sentro at bumubugso up to 160 kilometers per hour. Patuloy itong kumikilos, kabayan, pa westward sa bilis na 30 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kabayan, dahil po sa epekto at bugso ng hangin dulot nitong bagyong Pepito, may nakataas na po na tropical cyclone wind signal po sa mga area dito po sa Visayas at ilang bahagi ng Luzon. So nasa signal number 2 na po, kabayan, ito pong bahagi ng eastern portion ng Northern Samar, kasama rin ang northern portion ng Eastern Samar. So meron tayong warning lead time na 24 hours para po paghandaan dahil makakaranas po ng lakas na hangin na aabot po ng 62 to 88 kilometers per hour dyan po sa mga area na aking nabanggit. Samantalang nasa signal number 1 naman, kabayan, ito pong Luzon, kasama dyan ang eastern portion ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, at Sorsogon, kasama rin po ang Masbate. Sa Visayas naman, nasa signal number 1 na rin po ang ilang bahagi ng Northern Samar, ilang bahagi ng Eastern Samar, Samar at Biliran. Kabayan, meron tayong 38 hours para paghandaan ang epekto ng lakas na hangin na aabot po ng 39 to 61 kilometers, kabayan. So yan po yung update natin sa mga tropical cyclone wind signal na nakataas po ngayong araw dulot po nitong bagyong Pepito. Kabayan, hindi rin po natin inaalis ang posibilidad na sa paglipas ng oras, posible pong itaas pa yung signal o wind signal sa mga lugar na aking nabanggit. Dahil po ito pong bagyong Pepito, ang pinaka-peak wind signal po nito o pinakamataas na abuting wind signal ay aabot po hanggang signal number 5. Kapag nagkaganon, kabayan, pang super typhoon na po yan. So yan po yung dapat nating paghandaan dahil posible pong mangyari yan, kabayan. Sa ngayon, kabayan, pagdating naman po sa ating mga baybayin, dulot po ng lakas na hangin, dulot nitong bagyong Pepito, meron po tayo nakakataas na moderate to high risk of life-threatening storm surge dito po sa mga coastal localities na aking babanggitin. So meron po silang 48 hours, kabayan, na ma-expose po sa matataas na alon sa karagatan, lalo na po sa mga nakatira po sa coastal localities dito po sa may Southern Quezon, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Masbate, at dito rin po sa Burias Island, kasama ang Ticao Island, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Northern Biliran. So pinag-iingat ang lahat, lalo na yung mga kapatid natin na dyan banda nakatira, kung kinakailangan lumikas, ay nagawin na po natin dahil meron pong ay inaasahan na matataas na alon sa dalampasigan. Bukod pa dyan, kabayan, pagdating naman po sa ating mga baybayin, meron din pong nakataas na gale warning signal dahil magiging mataas at masungit po ang alon ng karagatan. So dito po yan sa may eastern board ng Eastern Samar and Northern Samar, aabot po ng 8 meters po ang alon. 4.5 meters naman sa eastern seaboard ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, northern seaboards ng Northern Samar. At dahil dyan, kabayan, hindi rin po pinapahintulutan muna ang ating mga kababayan na pumalaot dahil magiging mapanganib po ito sa kanilang buhay. Dahil nga ang tataas nga po ng alon ngayon sa karagatan dulot ng malakas na bugso ng hangin nitong bagyong Pepito. At pagdating naman sa ulan, kabayan, sa ngayon ay hindi pa po na natin nararamdaman ang pag-uulan dulot po ng bagyong Pepito, lalo na dito sa may Metro Manila na posibleng tamaan ng trough nitong bagyong Pepito. Sa ngayong hapon ay medyo araw pa po at maaliwalas. So inaasahan natin, kabayan, na magmamanifest po itong ulan ni bagyong Pepito by tomorrow po.
So inaasahan natin kabayan na by tomorrow, November 16 hanggang November 17, Sunday, asahan ang pagkakaroon ng intense to torrential na pag-ulan. 200 millimeters po ang bubuhos na ulan nito sa may Catanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar. Kaya malawakang pag-ulan at malawakang pagbaha din po ang inaasahan. Samantalang heavy to intense rain naman, 100 to 200 millimeters na pag-ulan dito sa may Camarines Norte, Camarines Sur at Eastern Samar. So, posible pa rin po ang pagkakaroon ng pagbaha dyan, kaya maging alerto po tayo kung kinakailangan lumikas ay gawin po natin. Moderate to heavy rain naman sa may Quezon, Masbate, Samar, Biliran at Leyte, kaya mag-ingat tayo. Laging mag-monitor sa level ng tubig, lalo na kung low-lying areas tayo, posible talaga magkaroon po ng pagbaha. At inaasahan by Sunday noon and Monday noon, November 18, magkakaroon po ng malawakang epekto itong si Bagyong Pipito. Kaya posible pong magkansela ng pasok lalo na po sa mga area na pinaka-apektado at makakaranas ng malalakas na buhos ng ulan. So naka-red warning po tayo, intense to torrential na pag-ulan po dito sa may Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Heavy to intense rain, orange warning dito sa may Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna, Albay, Sorsogon, Northern Samar. At yellow warning naman, moderate to heavy rain dito sa may Quirino, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bataan, Batangas, Oriental Mindoro at Romblon, Masbate, Samar at Eastern Samar. Kaya pinag-iingat po ang lahat. Paalala lamang kabayan kung ang inyong area ay makakaranas ng matataas na pagbaha, lagpas tao, lagpas bahay man, hanggat maaga pa ay kailangan na po nating mag-evacuate dahil ang hirap pong i-rescue kapag ganun na po kataas. Magiging risky pa rin po sa buhay ng mga magre-rescue sa atin kung magkaganon man kabayan. Kaya tayo po ay maghanda na, maging alerto at laging maging updated sa ating panahon dahil ilang oras na lang, posibleng mamayang gabi, unti-unti na nanin po nating maranasan ang epekto nitong Bagyong Pipito. Sa ngayon ay nasa offshore pa lang po ito. Paano pa kaya pag ito po ay lumapit na po sa ating kalupaan? So ina-expect natin over the weekend to kabayan, simula bukas, Sabado hanggang Linggo kabayan, lalapit na po ito sa ating kalupaan at posible nga pong magkaroon po ito ng landfall. So ito po yung posibleng maging apektado kabayan, makinig ka po dahil sa area na to posible pong magkaroon ng landfall. Unang senaryo dyan kabayan sa pagla-landfall ay ito nga po kabayan. Itong Bagyong Pipito, during the weekend, November 16 to 17, posibleng mang-landfall dito po sa may Southern Luzon. Or kaya naman, second scenario, posibleng itong mag-landfall sa may Central Luzon at tutunguin ito ang eastern coast ng Eastern Visayas. Kaya yung mga kababayan natin na dyan nakatira ay mag-ingat dahil hindi lamang lakas ng hangin ang dala ng Bagyong Pipito kundi lakas ng buhos ng ulan. Kaya tayo po ay maghanda. Inuulit ko kabayan, ang balitang ito ay hindi pananakot. Kung natatakot ka kabayan, yan po yung reaction mo sa naririnig mong katotohanan tungkol dito sa Bagyong Pipito dahil hindi po tayo nag-sugar coating kabayan. Itong mga salita na to, itong mga balita na to ay nilalahad sa'yo para ikaw po ay maghanda. Kasi mahirap naman kabayan na hindi tayo handa at maghahanda na lang tayo kung sakasakaling nandyan na po tayo sa pinakamahirap na sitwasyon. So ngayon na naririnig mo tong balita, iwasan ng matakot kundi maging bukas isip at maghanda sa kung ano ang dapat gawin kabayan. Ganun na lamang po. At wag po tayong mag-over panic kabayan kasi normal naman talaga sa Pilipinas na dinadaanan ng bagyo. Ang hindi lang normal kabayan, lumipas na yung mahabang taon at panahon ay never tayong naghahanda. At saka lamang po tayo kumikilos at naghahanda kapag nasa harap na po mismo natin at nararanasan na po mismo natin yung matataas na pagbaha na yan at ganun din ang malalakas na pag-ulan. Hindi po natin to control kabayan pero may pwede tayong magawa lalo na po sa pag-iingat natin sa ating kalikasan, particular sa ating kabundukan kasi ito pong mga bundok na to kabayan, ito po yung mga bundok ang magpoprotekta sa atin sa malalakas na landfall ng bagyo. So kapag nagkakaroon kasi ng interaksyon ng bagyo sa ating kalupaan, ito po ay humihina. Kaya iniingatan at pinapahalagahan po natin ang mga bundok, hindi po ito pinapatag kabayan. Kaya kabayan, yung takot na ating nararamdaman dahil sa mga naririnig nating balita tungkol dito sa Bagyong Pipito
ay tanggalin po natin, kundi palitan po natin ng pagiging kalmado para makaisip po tayo ng paraan para makapaghanda, at palitan din po natin ito ng malakas na pananampalataya sa Panginoon na makakaligtas at malalagpasan natin itong mga pagsubok, itong mga bagyo na dumadaan sa atin. So tayo po ay patuloy na maging updated, kabayan, at kaisa niyo po ako sa pananalangin na sana itong bagyo na to ay humina at wag pong magkaroon ng malaking epekto sa ating bansa. Kaya muli, kabayan, makikisuyo ulit ng iyong like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka po sa aking ulat panahon, at wag pong mahiyang mag-comment sa aking comment section dyan sa baba, lalo na po kung magpipray ka po para sa ating mga kabayan. So ingat tayo, kabayan. Have a safe day po sa lahat.